Sa isang malayong kabundukan may isang tahanan na malayo syudad, nakatira dito ang pamilyang may pananalig sa Diyos. Ang pamilyang ito ay sadyang pinagpala ng Diyos sa lahat ng bagay at pamumuhay. Isang araw masayang nag-aani ng palay si Mang Tasyo, kasama ang kanyang nga trabahador sa bukid, at ang kanyang asawa ay magiliw na nagluluto ng pagkain para sa kanila. "O Tasyo, halina kayo at kumain," sambit ni Aling Lina sa asawa. "O Lina, mukhang masarap ang iyong niluto, malayo pa lang kami ay amoy na namin ang niluluto mong," ngiting sabi ni Mang Tasyo. Masayang nagsalo-salo ang mag-asawa at ang mga trabahador. "O Tasyo, siya nga pala. Ako'y mauuna sa iyo sa bahay, baka dumating na ang mga bata galing sa eskwela," paalam ni Aling Lina sa asawa. "Sige Lina, mauna ka na sa bahay," sagot ni Mang Tasyo. Nang malapit na ang hapon, bago pa man mag-stay-away ang mga trabahador, binigyan niya ito ng bigas bawat isa upang may dala pag-o, masayang nagpasalamat ang bawat isa kay Mang Tasyo. At si Mang Tasyo naman ay patungo sa kanilang tahanan. "Ama, andito ka na pala," ngiting tawag ng kanyang anak na panganay. "O anak, kumusta ang pag-aaral mo?" "Aklang ama, medyo mahirap pero masaya," sagot nito sa kanya. "Ganun ba? Asan ang mga kapatid mo?" "Nasa kosa na po kumain." "Sige anak, puntahan ko muna sila." "Sige po ama." "Kumusta ang pag-aaral ninyo?" ngiting sabi ni Mang Tasyo habang papalapit sa kosa na. At masayang nagmano ang bawat isa kay Mang Tasyo. "Aklang ama, kumusta po ang pagtatrabaho nyo sa bukid?" tanong ng isa sa kanyang mga anak. "Aklang mga anak, marami tayong ani ngayong. Salamat sa Panginoon," ngiting sagot ni Mang Tasyo. Palaging masaya ang tahanang ito. Na tila walang problema, ngunit sila'y sinubok ng panahon. Dumaan ang maraming buwan at araw. Isang araw dumating ang malakas na bagyo. Dahil sa lakas ng hangin nagkanda-bali-bali ang mais, na tanim ni Mang Tasyo, at ang marami pa niyang pananim. Kinaumagan agad na nagtungo si Mang Tasyo sa bukid, ngunit wala na siyang nailigtas na pananim dahil lahat ay nasira dahil sa bagyo. Nalungkot si Mang Tasyo at napaiyak. Ganun pa man, nanalangin pa rin siya at nagpasalamat sa Diyos. Hindi pa natatapos ang bagyo ay muling nagkaproblema si Mang Tasyo. Agad na lumapit kay Mang Tasyo ang isa sa kanyang mga trabahador upang ipaalam na nagkasakit ang lahat ng kanyang mga alagang hayop. "Ganun ba? Opo Mang Tasyo, hindi namin makita ang dahilan ng kanilang pagkakasakit." Muling nalungkot si Mang Tasyo sa pangyayari, ngunit siya'y taong may pagkilala sa Diyos kaya siya'y nanalangin at nagpupuri sa Diyos sa kabila problema. Dumaan ang ilang linggo ay dumating ang isang trabahador ni Mang Tasyo, galing sa kanilang bahay ay may dalang masamang balita. "Mang Tasyo, magdali ka at umuwi, pagkat namatay sa aksident ang iyong mga anak." Pagkarinig ni Mang Tasyo ay agad siyang nagtatatakbo patungo sa kanilang bahay. Nang makarating siya ay nakita niya ang wala ng buhay niyang mga anak. Agad na humagulhol si Mang Tasyo, at narinig niyang nagsisalita ang kanyang asawa. "Ngayon Tasyo, sabihin mo sa akin kung meron Diyos. Kinalimutan na tayo ng Diyos," galit na sabi ni Aling Lina dahil sa pangyayari. "Tumigil ka Lina," sagot ni Mang Tasyo, "huwag mong sisihin ang Diyos sa nangyari, siya ang nagbigay sa atin ng lahat at mga anak, siya rin ang may karapatang bumawi, kaya tumigil ka." Dahil sa pangyayari na wala sa kanya ang lahat, iniwan na din siya ng kanyang mga trabahador dahil sa walang may pasahod sa kanila, maging mga kaibigan ay iniwan sila. Ganun pa man, dumating man ang maraming pagsubok sa buhay na ni Mang Tasyo, kailanman hindi nawala ang kanyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Nagpupuri at nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Si Mang Tasyo at Aling Lina ay pawang nag-umpisa sa buhay, nag-umpisang magtanim, mag-alaga ng mga hayop, at nag-umpisang maging masaya sa buhay. Lumipas ang mga taon, naibalik ang anuman na wala sa kanila noon, at mas dobling pagpapala ang ginawa sa kanila ng Diyos ngayon. Biniyayaan sila ng saganang pananim, saganang mga hayop, at biniyayaan sila ng mas maraming mga anak. Ang pananalig at pagtitiwala ni Mang Tasyo ay hindi natinag ng maraming kalungkutan. Ito ay mas lalong nagpatibay sa kanyang pananampalataya sa Diyos buhay. Thank you for watching, and God bless. Please like, share, and subscribe to my channel.